Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid, at kamusta na po tayong lahat. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study, at ito inyong likod. Ito pa rin si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Praise God, tayo po ay magpapasimula. Salamat sa ating pong theme songs, composed by our friend Pastor Luis Baldomaro. Kasama natin ang Diyos at ikaw ang aking buhay. Okay. So, salamat sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Let's pray mga kapatid. At yung hindi ko po nabanggit, welcome po kayo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Heavenly Father, marami po salamat, Panginoon, sa iyong pong biyaya na kami po nakatatayo by your grace. Salamat po sa Holy Spirit na siyang nananahan sa amin. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that dwells in us and that covers us. The Holy Spirit upon us for power, Lord, and for ministration. And the Holy Spirit, the anointing in us for Christ-likeness. Maraming po salamat, Panginoon. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation. And we welcome the Holy Spirit na magturo sa amin sa gabi ito. Mataas po, walang iba, kundi ang pangalan ng aming Diyos, Panginoon, tagapagligtas, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. And all glory belongs to Jesus, and you will heal all those who are sick, Panginoon. At yung mga nanalangin, answered prayer na, Panginoon, tonight. In the name of Jesus, let your people be surrounded with your favor like a shield. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sister Arceli Mambulao, good evening po. At si Iris, blessed evening po. Pagpalain kayong dalawa ng mga kapatid. Okay. At okay, so atin na po i-convert sa Bible to ating gadget. Salamat kay Pastor Luis Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Okay. At sandali po. Ang ating Bible. Okay. Alright. Nawala. Sandali po, nawala yung aking kodiko ng mga verses. Yun. Okay, mga minamahal, ating pong paksa sa gabi ito, medyo controversial ito eh. Noon ayoko sanang talakayin ito kasi malamang maraming nagagalit sa akin na mga kaibigan nating Calvinist, Pero ang sinuturo sa atin ng Panginoon, ituro ang katotohanan, So marami po akong kaibigan na Calvinist pastors, matatagal pala kaibigan. Pero kailangan talaga mangibabaw ang katotohanan, Hindi po tayo na may personal, hindi tayo against sa mga Calvinists. Mahal natin ang mga Calvinists na mga kaibigan at mga kapatid natin sa Panginoon. Pero tayo ay tutukuyin natin ang doctrine ng Calvinism. The truth behind Calvinism. Kaya tinitilan ko ito is Calvinism biblical. Is Calvinism biblical? Ang Calvinism po, marami akong sasabihin pero lilimitahan ko lang yung aking mga lingwahe ko patungkol sa Tayo ko na i-criticize sila. Ang gusto ko lang na biblical, pakita ang mga talata at yung interpretation, how we interpret the Bible according to the Bible then. The Bible will interpret itself. Hindi po tayo mag-i-interpret, So, ang ating pong paksa, part 1 lang ito, part 1. Kasi malawak pag-usapan.
part 1, and under this part 1, election and predestination. Naku, medyo malalim na paksa po ito eh. Election and predestination. At ito ay tinuturo din ng mga kapatid natin ng mga Baptist, ano? Pero sa lahat ng mga Baptist, medyo kakaiba ang mga Calvinist Baptist. Madalas ay nagpapaliwanag, nakikriticize ng mga kapwa Baptist ang mga Calvinist Baptist po. Kasi meron silang 5 points, yung tulip, kung tawagin, hindi na natin tatalakayin dito yung tulip, basta yung mga medyo yung issue, yung controversial, yung po atin tutukuyin. Now, what is biblical election and predestination? Magkahiwalay na topic po yan, pero sa gabi ito, pagpasasamahin natin kasi kulang tayo sa panahon. Gusto ko lang magkaroon tayo ng idea po, no? So, basahin po natin ang Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Hindi ko alam kung hanggang sa tayo makakabot. Anyways, part 1 lang po naman ito. Napakarami tayo tatalakayin about the doctrine of Calvinism. No? Ephesians chapter 1, verse 4. Just, sabi dito, ni Paul sa mga taga-Epeso, chapter 1 ng Ephesians chapter 1, verse 4. Just as He chose us in Him, yung He ay ang ating Panginoon, ating Diyos. Yung Him, si Jesus. Ano? Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. Verse 5, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, tingnan natin sa Tagalog para mas maganda. Efeso, Kapitulo 1. Efeso chapter 1, verse 4 and 5. Sa Tagalog ay ganito po. Nagkasama yung 3. O isama na natin yung verse 3. Ephesians chapter 1, verse 3, 4, and 5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, no? Take note yung word sa'yo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Kailan yon? Nung nakipagkaisa tayo kay Kristo. Meaning, lahat daw ng blessing, spiritual blessing sa langit, binigay sa atin. Kailan yon? Nung tayo nakipag-isa kay Kristo. When we became one with Him, no? Nung tayo ay sumama sa Panginoong Hesus, we believe and receive Him to be our Lord God and Savior. No? Yun po yun. Pero bago natin tanggapin ang Panginoong Hesus, bago tayo mapapunta sa Kanya, hindi po tayo tagapagmana. No? Hindi tayo blessed ng lahat ng blessings ng kaharian ng Diyos. No? Nangyari lang ito nung tayo nakipag-isa na kay Kristo. Yun po, tatandaan nyo. Ano po, namya, may i-expose tayong issue dyan. Bago pa man likhain ng Diyos, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo. God chose us. No? Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Tayo daw ay pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Anong purpose? To become holy, no?
para maging banal at walang kapintasan, to become holy and righteous, no? No? Para tayo ay maging banal sa harapan ng Panginoon. Yun ang purpose, no? Hindi tayo pinili ng Diyos na nananatili tayo sa buhay makasalanan. Pinili tayo ng Diyos to become holy. At kailan naganap itong pagpili na ito? Before the foundation of the world, no? Bago palikhain ang mundo, pinili na raw tayo. Okay, yan, nandyan ang issue po na Calvinist election and predestination, no? Dahil sa pag-ibig niya. Kaya tayo ay hinirang ng Diyos, chosen by God, because He loved us so much, no? Verse 5, noong una pa ay itinalaga na niya tayo, no? Para maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Sa pamagitan nino? Ng Panginoong Jesucristo. Meaning, without the Lord Jesus Christ, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Kailan naganap ito? No? Nung tayo ay ipinanganak sa Diyos. When we experience the new birth, nung na-born again po tayo. Pero sabi dito, itinalaga na tayo na maging anak ng Diyos. Kailan? Bago pa malikha ang mundo. Yan, nandyan ang issue ngayon. Ano? He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Tayo daw ay itinalaga na ng Diyos noon pa, hindi pa tayo na ipapanganak, itinalaga na raw tayo. No? Predestined, na itinalaga tayo sa kaligtasan, itinalaga tayo na maging anak ng Diyos, itinalaga tayo na maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sino yon? Tayo na mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Ngayon, kailan naganap yon? Nung tayo po ay lumapit kay Jesus, nanampalataya at tinanggap natin siya na maging ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Doon nagpasimula ang pagkupkup sa atin ng Diyos. No? Pero bakit ang sabi dito ay who has sabi dito, for He chose us in Him before the creation of the world. Bago palikhain daw ang buong mundo, ay pinili na tayo ng Diyos. No? Yan. Chosen us in Him. Huwag niyong kalilimutan yung salitang in Him. Mahalaga yun. Ano? Kasi ang hinirang ng Diyos, yung mga nakay in Him. Sino yung in Him? Ano sa Tagal? Nakay Kristo. Sino yung mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos? Sa pagkarami-raming tao sa buong mundo, sino yung pinili ng Diyos? Ako at ikaw. Kailan yon? Nung tayo ay mapapunta kay Kristo. No? Pero bakit ang sabi dito ay before the creation of the world? No? Bago pa malikha ang buong mundo. Okay, ganito po yan. Ano? At dito nagkaroon ng issue. Dito lumabas, na-develop ni John Calvin, isa sa mga father na mga reformers noong unang panahon. Lumabas sila ni Martin Luther from the Roman Catholic Church. Catholic po si Martin Luther, Catholic German priest, at ganoon din si John Calvin ay isang lawyer na abogado na Catholic. No? Pero lumabas sila sa Catholicism, sa Roman Catholic Church. At siya ay nag-develop ng sarili ng doctrine na ang pamantayan ay yung doctrine ni Augustine of Hippo. Ano? Si Saint Augustine or si Bishop Augustine na isa sa mga theologians ng Roman Catholic Church, Bishop. Si Augustine po, siya yung itinalaga ng Vatican na Saint Augustine. Yung isa sa mga pinapanalangina ng mga Katoliko, si Saint Augustine. Siya po ay theologians, Roman Catholic Church na theologians. Pero hindi siya marunong bumasa ng Greek. Ano po? Pero ang background
ni Augustine, marami siyang pinanggalingan eh. No? Marami rin siyang pinag-aralan, matalinong tao, pero meron siyang background na galing siya sa grupo ng mga Gnostics. Ano po? Ang mga Gnostics, ang kanila panampalataya, Gnosticism, ito yung dinipensahan ni nagbigay ng protection warning si Apostle John, no, sa mga churches noon, at sinulat niya, yan ang focus ni Apostle John the Beloved, pinakabata apostol, na sumulat siya ng John 1, 2, and 3. Tandaan niyo yun, yung epistle ni Apostle John 1, 2, 3, na meron siya tinutukoy doon. At tinutukoy niya doon, wala tayong panahon para pag-aralan yung warning against Gnostics. Yung mga Gnostics believers ay sinasabi nila Kristiyano sila, pero meron silang cult teachings. Meron silang cult teachings, at ang isa sa mga teachings sila, malawak po ang kanilang doktrina. Ang isa sa mga teachings sila ay yung lahat ng tao sa mundo ay evil. No? All flesh are evil. Itong lahat ng katawan natin ay evil. Kaya evil tayo because of this flesh, this body. No? At ang good ay yung spirit. Kaya sila hindi sila naniniwala kay Jesus na nagkatawang tao, naging tao. Si Jesus daw ay good, not evil. Lahat ng tao sa mundo, evil. Si Jesus, good. At si Jesus, because he was good, he was a spirit, not flesh. No? Kaya nung nagpakita si Jesus, nakisalamuha sa mga tao, spirit daw si Jesus. Yan sabi ng mga Gnostics. No? Yan ang aral nila. No? Hindi. Kaya pala sinabi ni Apostle John, ang nagsasabi na si Kristo ay hindi naparito sa laman ay Antikristo. No? False prophet and Antichrist. Ang nagsasabi, si Jesus ay hindi naparito sa laman. Meaning, pag may nagturo, nagsabi na si Jesus hindi nagkatawang tao, hindi siya naging tao, siya ay espiritu, hindi siya naging tao, yun po ay cult. Yun ay merong spirit ni Antichrist. No? Sino ba yung mga churches yun nagsasabi si Jesus ay hindi naging tao? No? Jehovah's Witnesses, INC, yung mga cult religions, cult churches, no? Yung mga Buddhism, Hinduism, yung Islam, no? Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos na bumaba at naging tao. No? Sa kanila, si Jesus was a good man, no? A prophet of God, a good prophet of God, but not God. No? Kaya, yun, sinasabi nila na si Jesus, yung mga religious na yun, Buddhism, Islam, naniniwala sila na si Jesus ay tao, may flesh. Compare naman sa mga Gnostics, hindi sila naniniwalang flesh si Jesus, spirit daw si Jesus. Because he was good. Tayo, mga evil. At, so, yun yung background ng Gnosticism na dati ay in-embrace ni Augustine, na Bishop Augustine. Ngayon, si John Calvin ay marami sa kinuhang teachings, doctrine kay Augustine, at siya ang nagbigay ng popularidad sa Calvinism. No? Sa Calvinism. Kaya may tinatawag na Baptist Calvinist. Okay. Now, dito tayo sa issue na election and predestination. No? Sabi dito sa Ephesians chapter 4 ay God chose us in Him. Hinilang tayo, pinili tayo ng Diyos before the creation of the world. Sa Calvinism, ang kanilang teaching dito, ang understanding nila, ang Diyos ay namili na even before the foundation of the world, bago pa malikha ang mundo,
nakapamili na ang Diyos ng mga taong ililigtas. Kaya doon pumapasok yung doctrine ng predestination. No? Hindi pa na ipapanganak ay predestined na maligtas. Itinalaga na. At meron silang doctrine na hindi pa naipanganganak na muli, hindi pa naboborn again, hindi pa regenerated, hindi pa nakaka-experience ang tao ng new birth, spiritual new birth, no? Ligtas na raw. Yung mga taong elect by God or chosen by God. Interchangeable po yung salitang elect at saka chosen. No? Before the foundation of the world, may mga pinili na maliligtas. Namili ang Diyos. How about yung mas marami na pupunta sa hell? No? Ay sorry, hindi sila napili ng Diyos. Yun ang malungkot. Namili ang Panginoon. Sa kanilang doctrine, namimili ang Diyos. Na hindi ako agree kasi ang sabi sa Romans 2 verse 11, ang Diyos ay hindi siya nagtatangi, no? Hindi siya nagtatangi. Tingnan natin. Sa King James kasi, God is no respecter of people. No? Dito sa NIV, tingnan natin. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Maganda sa Tagalog. Sa NIV, for God does not show favoritism. So kung ang Diyos ay may pinili na maliligtas, sabi sa Bible, mas marami, dito sa Bible, mas marami yung mapapahamak. At mismo sinabi ni Jesus, malawak ang gate papunta sa kapahamakan, sa eternal condemnation, pero makipot ang gate papunta sa buhay na walang hanggan. Meaning, mas marami ang mapupunta sa impyerno. No? Yung mga namatay ngayon, na wala kay Kristo, hindi ligtas, diretso po sila sa hell. At hindi po gawang biro ang impyerno. Nagpadala si Satanas na napakaraming demonyo sa hell. Although yung ibang mga theologians, they don't believe that in hell, there are many demons. No, katang-isip lang daw yan. Hindi. Maraming mga nag-testify, people who experience near-death experience na nakarating sa hell. Nakarating din sa heaven. Iba. Pare-pareho ang sinasabi nila na sinasabing hell is a real place, a horrible real place na humanap ka na ng pinaka-nakakatakot na maiisip mo sa buhay na ito. Or humanap ka na ng pinaka-nakakatakot na horror movies. Walang kapantay ang impyerno, ang hell. Napakarami mga demon spirits, half human, half animals. Mga demon spirit, tinotorture ang mga unbelievers, ang mga taong hindi naligtas doon sa hell right now. Marami doon ang mga kings, marami ang celebrities, and even meron din mga pastors at mga Kristiyano nasa hell. Yes. Because they committed sin or after sila makakilala sa Panginoon, nakipag-compromise sila kasi karamihan na nasa hell, they believe that they were already saved. Ano man mangyari, they are already saved. Yun ang sinasabi nila. Kaya nangyari, hindi nila iningatan ang kanilang kaligtasan, no? Hindi nila winort out ang kanilang salvation, hindi nila iningatan ang kanilang kaligtasan. Sabi sa Bible, work out your own salvation. Pinapag-iingat tayo ng Panginoon. Pahalaga natin yung gift of salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Pinag-iingat tayo. Why? Kasi may danger na kapag ikaw ay bumalik sa buhay makasalanan, ginaya mong muli yung gawain ng tao makasalanan, ang ending ng iyong buhay
ay hell, impyerno. At binanggit, nag-warning si Apostle Paul sa Galatians chapter 5 verse 19. Tinukoy doon yung mga gawa ng laman, yung mga ginagawa ngayon ng mga taga-sanlibutan, mga pita ng laman, gawa ng kasalanan, na nag-e-enjoy sila. Ang sabi ni Paul, ingatan niyo yung sarili, huwag kayong gagawa ng mga ganito gawain. No, pakikiapin, pangalawa, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-away, at ganito. Kung ano-ano sinabi ni Paul, Ephesians chapter 5 verse 9, pinakahuli, sapagkat ang gumagawa ng mga gitong gawain sa laman will not inherit the kingdom of God. Imagine, sinabi yan ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Galacia. Ang kausap niya, we're already believers, we're already children of God. Pero kahit sila ay mga anak ng Diyos, nagbigay pa rin si Paul ng warning at he even said that this is the second time I warned you, for the second time, just I warned you before. Nagpangalawang beses na warningan niya, inulitan, ganun kahalaga kasi. Sinabi rin niya sa church sa Corinth, sa mga Kristiyano. Kasi binago na tayo ng Diyos, hindi na tayo dapat bumalik sa dating buhay, makasalanan. Maraming Kristiyano, sapagkat nabuhay sila doon sa doctrine na OSAS, once saved, always saved, pinanghawakan talaga nila yon. At sinasabi na sila ay iniligtas ng Panginoon because they experienced the new birth, regeneration, born again. So, sabi ng mga mentors nila, ng mga pastor nagturo sa kanila, hindi na mawawala ang kaligtasan sa iyo, magpakasaya ka na. Rejoice in the Lord. Hindi na mawawala kaligtasan. So, yung rejoicing na yon, no, para mag-rejoice sila, hindi lang sila rejoicing in the Lord, bumalik sa mga pag-iinom, diba, sa pagdadrugs, pakikiapid, no, pangalunya, no, pagsamba sa Diyos-Diyosan, anumang bagay na mas mahalaga sa atin kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan po yun. Hindi lang yung mga rebulto, ha? Anumang bagay, material things, or even ourselves, or other people na ating pinapahalagahang lubos ng higit sa ating Diyos, becomes our idols. At kasalanan nyo. Sin of idolatry. So, there are now many Christians in hell. Ba't napunta doon? Akala ko ba tayo ay predestined? Na maligtas, predestined na maging anak ng Diyos. Di ba sinabi sa Bible? Yes, sinabi sa Bible. And who are those people? No? Babalik tayo doon sa ating talata sa Ephesians chapter 1 verse 4 na ang sabi ay, for God chose us in Him. Kailan tayo pinili ng Diyos? Ramdam sa Diyos, wag daw ko questionin ang sovereignty of God. At doon na-abuse yung word na sovereignty. They thought that the word sovereignty means kung anong gustong gawin ng Diyos, wala kang magagawa. Ang Diyos ang author of life, ang Diyos ang author ng good and evil, kaya tumahimik ka na lamang, wala kang kapangyarihan, wala kang authority, wala kang karapatan na mag-complain o magreklamo sa Diyos kasi siya ay sovereign God. Ganyan yung definition nila ng sovereignty. At next week, tatalakayin natin yung ang sovereignty of God gave mankind, all mankind, the freedom to choose their destiny. Ang sovereignty of God ay nagbigay sa ating lahat ng mga tao ng free will or freedom to choose. Kung sinong gusto natin piliin, kung anong gusto natin piliin, hindi pakikialman ng Diyos ang free will natin. Just like what happened to Adam and Eve, na winarningan na sila ng Diyos na huwag nilang pipiliin na kainin ang tree of knowledge of good and evil, the tree of blessing and calamity, sapagkat sa oras na kinain nila yon, surely they will die.
At yung death na yon means separation from God and death to their spirit, soul, and body. Ay unang namatay yung alang spiritual life, then bandang huli, namatay si Adam, 920 years old. Namatay yung physical body niya. See, naghari ang kamatay sa mundo because of the sin of our first parents. Pati tayo nadamay. Kung hindi sila kasal, hindi po tayo mamamatay. Walang problema sa planet Earth. Dadami ang tao na masasaya. Now, ngayon, yun ang problem sa election ng Calvinism and predestination. Dinidefine nila ang word election kasi talaga namang maraming word na election sa Bible. It's in the Bible. Yung word na election, predestination, it's in the Bible. Totoo yun. Pero na-misinterpret nila yung definition, yung meaning, yung doctrine, biblical doctrine ng election and predestination. Sa Calvinism, ang election ay namili ang Diyos ng mga taong ililigtas. Sino ka man, hindi mo pa kilala si Jesus, hindi ka pa naipapanganak sa mundo, ikaw ay ligtas na. Hindi ka pa naboborn again, ligtas ka na. Hindi ka pa nananampalataya, hindi mo pa narinig ang gospel, you are already saved because you are one of those blessed people na pinili ng Diyos sa karamihan ng tao. Mapalad ka. No? Mapalad ka. Biblical kaya yun? Kumokontra, hindi po ba kumokontra yun sa Romans chapter 2 verse 11 na ang Diyos ay hindi nagtatangi? At kumokontra din po yun sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ano sabi? Nais ng Diyos, lais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. God's desire is that all people in the world to be saved and come to the knowledge of the truth. So kumokontra ngayon yung kanilang doktrina na namili ang Diyos ng ililigtas. Kumokontra dito sa sinabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4 na sabi dito, ang gusto ng Diyos, God's desire, God wants all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Hindi sinabing God's desire or God wants all the elect to be saved. Hindi po eh. Hindi sinabing God wants all people who are chosen by God to be saved. Hindi rin sinabi. Sabi, God wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao sa mundo, maging sino ka man, lalaki, babae, bata, matanda, pinakamasama o pinakamabait, kahit na ikaw ang pinakamabait, still you will go to hell. Kasi nadamay ka sa nangyari kay Adam. Nadamay ka doon sa kasalanan Adam. Nadamay tayo lahat. Yun ang sinabi sa Romans chapter 5 verse 12, 16, 18. Ang sabi, because of that one man, dahil sa isang tao, nanagana ang kasalanan sa buong mundo. Nadamay, nahawa ang lahat ng generation. Kaya lahat daw mamamatay. Pero gumawa pa ng Diyos solusyon to save mankind. Sa pamagitan daw ng isang tao naman, si Kristo Jesus, God who became a man, lahat ng tao pwede na maligtas. No? Paano maliligtas ang lahat ng tao? Kailangan lahat ng tao lalapit kay Jesus, mananampalataya, to believe and to receive Him to be their Lord, God, and Savior, and they will receive salvation. They will receive eternal life. They will become children of God.
At yan ay para doon sa mga lumapit at nanampalataya. Tinanggap si Jesus. Pero the problem is, hindi lahat ng tao sa mundo ay lumalapit, gusto lumapit, at hindi lahat nananampalataya kay Jesus. No? Very proud pa nga yung mga atheists na akala mo napakatatalino siya. Sabi nila, I'm an atheist. No? Feeling nila matalino sila. Pero ano sabi ng aklat ng Psalms? Fool says in their heart, there is no God. Ang tawag sa kanila Diyos, fools. Fools. You are a fool. Kung sasabihin mong there is no God, you are a fool. Sa Tagalog, sa mas Tagalog, tanga, bobo, para si Soriano eh. Sabi si Soriano, hindi naman masama yung salitang fool, pwede naman banggitin nyo. Ano ba yun? Kaya nga, ano sama, kung sabihan ko yung mga pastor, mga tanga, mga bobo, mga gago. Sabi ko, sagwa naman, para mo nang minura yung mga tao. Sabi niya, pwede naman magsalita ng fool. Remember, sinabi ni Jesus, mapapasapanganib sa impyerno ang kaluluwa ng taong nagsasabing fool. You fool. Delikado ka sa impyerno. Sabi niya, sabi Soriano, pwede. Ang tanong ko, ikaw ba si Kristo? Si Kristo daw, nagsabi sa mga hypocrite na mga Pharisees, you fool, you serpent. Si Jesus yun, hindi ka naman si Jesus. Kung ang Diyos ang magsasalita ng pwede because He is the author of life. No? Parang kagaya ng pagpatay. Masama ang pagpatay. Kasalanan ng pagpatay, yung murder. Pero pag ang Diyos ang pumatay, hindi masama. Why? Because God is the author of life. Meron siyang authority, meron siyang karapatan na magbigay ng buhay at bumawi ng buhay because He is the God of the universe. The God Almighty. Okay. Now, yun ang eleksyon ng mga Calvinist. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot. At pinipilit po ng Calvinism na ang mga elect lang ay itinalaga na ng Diyos bago palikhain ang mundo. And ang tanong, who are those elect? Who are those chosen by God? Hindi rin nila alam. No? At mismo sila, ang mga Calvinist, sila'y duda, hindi rin nila masabi, ikaw ba ay elect by God? At meron din silang, karamihan, meron duda na, I'm not sure. At isa pa malungkot ito, pagka nanganak sila, alam nyo ang tawag nila sa mga sanggol. Kasi nga, naniniwala siya that all men are evil, all people in the world are evil, no? Na hindi ka makakalapit sa Diyos because you are evil. At hindi mo kayang piliin ng Diyos because you are evil. At hindi mo raw maintindihan ang gospel, hindi mo raw maririnig ang gospel, hindi mo gugustuhin unless na ikaw ay elect by God, na pili ka ng Diyos. At ikaw ay sapagkat you are elect by God, binigyan ka ng Diyos ng biyaya na mailapit ka niya sa Kanya. At ang ginagamit nilang talata, yung sinabi ni Jesus na ang sino man ay hindi makakalapit sa Kanya unless na binigay ng Ama. Totoo naman, nasa Bible yun. Pero ini-interpret nila yon na may mga pinili ang Diyos na mga selected people na inilapit ng Ama kay Jesus. Yun yung mga elect, mga chosen. And the rest, sorry na lang, hindi kayo elect. You will go to hell. Yun ang eleksyon nila. Kaya nakakalapit lang daw sa Diyos yung mga elect, mga chosen. Pag hindi ka elect, anumang gawin mo, hindi ka makakalapit sa Diyos. Yun ay kalahati totoo, kalahati hindi. No? Meaning, talaga namang ang pagpapalapit sa atin ng Diyos ay by the grace of God, that without the grace of God, hindi talaga tayo makakalapit sa Diyos. Ang Diyos ang naglapit sa atin, sa Ama. At
ang Ama, inilalapit, binibigay tayo kay Jesus para tayo ay maligtas. Totoo yun, nasa Bible yun. And that is by the grace of God. Pero ang na-miss ng doctrine ng Calvinism ay ito. Hindi basta namili ang Diyos na ilalapit kay Jesus. Hindi ganon. Merong paraan ang Ama kung paanong inilalapit niya kay Jesus ang mga tao. And that is through the preaching of the gospel. Walang duda. That is through the preaching of the gospel. Some other time, tatalakayin natin yung John chapter 6, verse 44, 45. Na ang pagpapalapit ng Ama kay Jesus, mayroong paraan. Nandun din sa chapter 6 ng John, ang paraan ng Ama ay through the gospel, through the word of God, through His teachings, through His message, through the word of God, through the gospel. Yun ang ginagamit ng Diyos para palapitin ang tao sa Kanya. At yung mga tao, lahat tayong tao, merong free will na nasa sa atin na yun kung tatanggapin natin yung gospel, the good news, na nagsasabing tanggapin mo ang kaligtasan na regalo ng Diyos, and that salvation is the Lord Jesus Christ. Nasa sayo at nasa akin. Kung nire-reject mo, hindi ka pakikialman ng Diyos. Kung tatanggapin mo, lalapit ka sa Kanya, lalapit din ang Diyos. Pero sabi ng Calvinism, hindi tayo ang lumapit, ang Diyos ang lumapit sa atin. Totoo yan. Yung unang hakbang ng Diyos sa planet Earth, ang Diyos ang lumapit sa atin. That was the Lord Jesus Christ. He came down to our planet and became a man to save us, to pay the price of our sins. Pero after that, lahat ng mga tao, inaanyayahan ng Panginoong Hesus na magsilapit sa Kanya. And by the grace of God, ang Ama ay ilalapit kay Jesus by His grace yung mga tao na makakarinig ng gospel. Yun ang biblical. No? Ganon magpalapit ang Ama. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28. No? Tingnan nyo yung talata na yan. Nag-i-invite si Jesus ng mga tao na ililigtas. Ano sabi niya? Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng mga Calvinist, hindi raw yun salvation. Basta sabi hindi salvation. Yung pagpapalapit ng Panginoon ay paanyaya ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Kapahingahan ng ano? Lahat ng kapahingahan. At referring to the Jews, rest from the law, from the heaviness of the law. Rest from all problems sa atin. Rest, pakapahingahan sa buhay nito sa mundo na puno ng kasalanan, puno ng problema. And God will give us rest sa buong eternity. Kasama ng Diyos, may kapahingahan tayo. Wala nang mabibigatan sa problema. Wala nang mabibigatan sa kasalanan. Wala nang satanas. Wala nang problema sa mundo. Sa araw na yun, sabi ng Panginoon, Revelation chapter 21, verse 4, papawiin ko ang mga luha nila sa kanilang mga mata. At tayo ay magmamana ng kaharian ng Diyos sa buong eternity. Tayo maghaharing kasama ni Kristo. Yan ang ginawang kabutihan sa atin ng Panginoon. Ngayon, tingnan niyo ito. Doon sa Matthew 11, verse 28, nag-i-invite si Jesus ng mga taong maliligtas. Inaalok niya ang salvation sa mga tao. No? Kaya nga sabi ko sa mga kaibigang Calvinist, salvation is not by election. Or salvation is not by selection. Sa kanila kasi, sineselect daw ng Diyos. May selected few people na pinili ang Diyos for salvation. Hindi yun ang Bible. Ang Bible, nagtuturo that salvation is not by selection, but by invitation.
sa pag-iimbita ng Diyos kasi tapos na ang proseso ng kaligtasan. Jesus died on the cross, He was resurrected, at open arms, nakaupo si Jesus sa trono sa kanan ng Ama, na sabi ni Jesus, lahat na lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Lahat. Whoever you are, anumang kasal na gawa mo, come to me. Tatanggapin kita. Because ito ang panahon ng salvation, ito ang panahon ng biyaya. Once na nalampasan ka, itong panahon ito ng kaligtasan, once na inabot ka ng kamatayan, you will be doomed forever sa lake of fire. Yes. Kaya nag-i-invite si Jesus panahon ng biyaya ito. Hindi lang si Jesus ang nag-i-invite, maging ang Holy Spirit. At katulong tayo ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu sa pag-i-invite sa mundo through the preaching of the gospel. Basahin natin, no? Sa verse 17. Tingnan nyo sabi ng Bible sa Revelation chapter 22 verse 17. The Spirit and the bride say, come, and let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. And what is that water of life? Salvation. Sa Tagalog, nag-iimbita ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, kasamaan at ang babaeng ikakasal, the bride of Christ. Tayo, na mga anak ni Kristo, we, the church, is the bride of Christ. Nag-i-invite ng Holy Spirit, katulong tayo sa pag-i-invite the church through the preaching of the gospel. Hali kayo. Ang lahat na nakarinig nito, magsabi rin, hali kayo. Yung mga na-invite at lumapit, invite others. Lumapit ang sino mang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. See? Salvation is not by selection. Salvation is by invitation. Ang sabi ng Calvinism, sabi ng mga kaibigan natin Calvinist, hindi tayo ang lumapit. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Totoo yan. In the first place, yan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ang unang humakbang sa lupa, hindi tayo. Siya ang nagplano ng salvation, hindi tayo. Siya ang gumawa ng paraan para tayo maligtas, hindi tayo. Wala tayong nagawa pag pinag-usapan salvation, yung proseso. Now that salvation is available, ito naman ang kondisyon ng Panginoon. Salvation is conditional. Sa anong paraan? Inalok ng Diyos. Bawa, ito ang regalo, salvation. Tanggapin mo. No? It's up to you whether you like to receive the gift of salvation from the Lord Jesus Christ. You must accept, you must receive Jesus in order to receive salvation. Kung tinatanggihan mo, ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kasi nga, we are free moral agents, mga tao binigyan ng free will or freedom to choose our destiny. Yes! Pag-aralan natin some other time that yung tinatawag na free will. Is it free will or predestination? No. So si Jesus nag-i-invite sa Matthew 11:28. Ang Holy Spirit nag-i-invite sa Revelation 22 verse 17. At sabi, pati ang church nag-i-invite sa mga makasalanan na lumapit sa Panginoon. Come! No? Come to me, all of you who are tired and heavy laden. Hindi sinabi Jesus, come to me, all of you who are elect, who are chosen. Hindi yun sabi, all of you who are tired. Pagod ka na ba sa kasalanan? Mahal ka ng Diyos. Lahat ay wini-welcome na Panginoon. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world, sa ibang translation, sa mas literal na translation, this is how God loved the world. Paano inibig ng Diyos ang buong mundo? He sent His only begotten Son
Jesus Christ, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. For God so loved the world. Sinong inibig ng Diyos? Ang buong mundo. Sino yung buong mundong yon? Lahat ng makasalanan. Lahat tayo. And take note, another questionable at controversial doctrine ng Calvinism, ini-interpret niya John 3:16, for God so loved the world. Imbis the world, sa kanila, ini-interpret nila yung world na the elect, the chosen. For God so loved the elect that He gave His only begotten Son, that the elect will be saved and will not perish. Yun ang interpretation, ang translation nila ng John 3:16. Pero the Bible, malinong Bible, sinasabi, for God so loved the world. Who are those in the world? All sinners. We are the world. All sinners. In-interpret nila yung world, the elect daw yun. Hindi elect. No, lalalim pa tayo next week. Wala na po tayong oras eh. So, paano ba yan? Hindi natin natapos. At sabihin ko sa inyo, yung word na elect, maraming elect sa Bible eh. Number 1, the angels of God. They are called the elect. Israel are also elect by God. No? At panghuli, the church is the elect of God. No? Election is always corporate, group of people. No? Corporate. Walang individual election sa Bible. Hindi po individual na nakursudan ako ng Diyos, pinili ako, ikaw pinili rin, ikaw pinili. Walang individual election. Ang election na tinutukoy sa Biblia na talagang before the creation of the world or even the foundation of the world ay may pinili ang Diyos na maliligtas. Sino yun? Yung corporate people, yung group of people na kung tawagin sa Bible ay the elect. And who are those elect? Those people who are now in Christ. Hindi pa tayo pinapanganak. Inireserve na ng Diyos yung posisyon sa atin. Hindi pa tayo nalilikha, hindi pa tayo napapanganak. Meron na tayong posisyon na kalalagyan at ang tawag sa posisyon na yon, the elect of God. Chosen by God. We are chosen in Him at magiging posible na makasama tayo sa group of people na yon, sa corporate na yon, group of people na iniligtas ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo na. And now, I am in Christ, you are in Christ, you are now part of that corporate elect people of God. Saka ka palang mapipabilang doon. Pinlano ng Diyos bago pa malikha ang mundo na mayroong mga taong predestined to be saved, elect of God, na makakasama niya forever. At inihanda niya yung kalalagayan na yon, na paglalagyan ng isang group of people na yon, na napakaraming group na yon, na kung tawagin ay the body of Christ. You can only be a member of the body of Christ if you are now in Christ, and you can be in Christ if you believe and receive Jesus to be your Lord God and Savior. Yun po ang biblical na malinaw biblical election. It is always corporate. Tinawag ang mga angels na corporate na elect. No? Tinawag ang Israel na elect. At tanong, sino individual na angel? Hindi. Mga angels sa langit. Grupo sila, corporate. Tinawag ang Israel na elect. Sino ang Israel? Mga Jews. Kalipunan ng mga tao. Election is always corporate, not individual. At ang tinutukoy ng mga elect na iniligtas ng Diyos even before the world was created ay yung group of people
nakakasamahin niya forever sa eternity. Ano? At ang tawag sa group of people na yon ay elect. And that group of people called elect is the body of Christ. Na nakatouch yung head, and head is the Christ, is our Christ. Kaya lahat ng mga tao sa mundo pwedeng mapabilang doon sa elect. If you will just come to Jesus, believe and receive Him. Come! Sabi ng mga Calvinist, hindi tayo ang lalapit, ang Diyos ang lumapit sa atin. Hindi tayo makakalap. Sabi ko, hindi. Merong God's part, may man's part. How dare you na sabihin mo merong man's part? Ano? Sounds very religious yung doctrine nila. It's only God. Diyos lang. Tayo ay wala tayo. Yan ang sasabi nila. Hindi ka dapat lumapit, ang Diyos ang lumapit sa iyo. Wala kang kakayanan lumapit, kaya ang Diyos lumapit. In the first place, yun ang unang ginawa ng Diyos. But now, that the grace of God, nasa mundong ito, sa ganang biyan Diyos, God gave us the ability to draw near to Him. Basahin natin ang James, Santiago. Ba't kaya ang James naging Santiago? James chapter 4 verse 8. Tingnan nyo, sabi dito, come near to God, and He will come near to you. Ano yung sasabihin mong ang Diyos lang ang lalapit? Pinalalapit nga tayo ng Diyos dahil 2,000 years ago, nakalapit na ang Diyos. Tapos na ang paglapit ng Diyos sa atin para gawin ang proseso ng salvation. At ngayon, ang kondisyon ng Diyos, lumapit tayo ngayon sa Kanya at siya'y lalapit din sa atin. If you want to receive salvation, come to Jesus and Jesus will come to you. Yan ang pamaraan. Huwag mo sabihin na naka-steady ka lang para robot, ang Diyos ang lalapit. Hindi ka kailangan lumapit, ang Diyos ang lalapit. Hindi ganon. Tapos na yon. Yun ang unang hakbang ng Diyos. Hindi tayo makalapit, kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan. Siya na ang lumapit para magkaroon tayo ng ability at approval ng Diyos na tayo makalapit sa Kanya. And that is also by the grace of God. Tingnan nyo nga sabi sa James chapter 4 verse 7, come near to God or draw near to God and He will draw near to you. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Ano siya sabi ng Calvinism na tayo ay hindi pwedeng humakbang kasi pag humakbang ka, gumawa ka, lumapit ka, that is works. And salvation is not by works according to Ephesians 2:8. Mali na naman interpretation. That is not work. Faith is not work. No. Coming to God is not work. Yun ay hakbang ng pananampalataya. If you want to come to Jesus, come to Jesus. Yan ay hakbang ng pananampalataya and God will receive your faith and you will be saved. So tuloy po natin next Friday. Magandang pag-aralan po ito pero medyo malalim lang po. I pray na maintindihan po natin lahat. Kasi yan nga po ang problema sa mga kaibigan natin, mga Calvinists. At sana, I hope na, I pray, maliwanagan din ang mga kaibigan, mga kapatid natin yan sa purihin ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon. So, praise God. Heavenly Father, maraming po salamat sa mga ilang portion na talakay namin sa gabing ito na nakita namin hindi ka namimili ng taong ililigtas. Lahat wini-welcome, lahat ini-invite mo para maligtas. Sapagkat inibig mo ang lahat ng tao. Not only few selected people ang inibig mo, kundi you love all people to be saved. You love all sinners. You hate sin, but you love sinners. At kaya nga ikaw po ay bumaba sa aming planeta at naging tao sapagkat kaming makasalanay inibig mo. Kung hindi mo kami inibig, pababayaan mo na lang kami. Pero hindi mo kami natiis na hindi puntahan to save us from eternal lake of fire na naghihintay sa amin.
We thank you so much, Lord Jesus. And we pray lahat na nakapanood dito, Panginoon, maliwanaga, even our Calvinist friends, our Reformed Christians, maliwanagan po, Panginoon. By your grace, by your grace. And all glory belongs to the Lord God, Jesus Christ. Amen, amen. So, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless everyone. I pray na ma-share po natin ito sa ating mga kaibigan, especially sa mga Reformed friends or Calvinist friends natin. Pagpalain po tayo ng Diyos. May the grace of Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.